Yo, what's up sa inyo mga kwento? So, kumusta? So, may nakahuli naman ng attention ko. So, ang message ni Kuya ay magbigay daw ako ng mga dahilan kung bakit Japan ang pipiliin niya. So, nasa inyo naman po yan kung anong bansa ang pwede nyo piliin, kung saan bansa gusto nyo mag-abroad. Kahit saang bansa ay welcome na welcome po kayo. Pero, ay para bang depende naman po yan sa mga kategory ng mga agency, mga qualification ng mga agency. So lahat naman po tayo ay pwede tayo mamili kung anong bansa ang gusto nating applyan. Ngayon, nag-request o nagsasuggest si Kuya, magbigay tayo ng mga para bang pangpaakit sa kanya kung bakit Japan ang lagi kong binablog, bakit Japan ang lagi kong sinasabi sa mga vlogs ko, no, mga ini-invite kong mag-apply dito. So ito mga kwento dahil sa medyo may katagalan na rin tayo dito sa Japan. So para mag-4 na taon na rin ako dito mga kwento kahit papaano ay meron na rin po tayong kaalaman patungkol sa pamumuhay dito sa Japan. Ngayon, magbibigay ako ng dahilan kung bakit Japan ang pinili ko way back nung ako makapagtapos ng pag-aaral ng kolehiyo. Yes, college degree po ako. Tapos po ako ng Bachelor of Science in Business. So dahil wala naman tayong pang negosyo, kaya naisipan ko mag Japan. Way back 2009, nag-graduate po ako ng 4 years course, and then nag-apply tayo sa isang bank na naging collector tayo. So ang way back that year ay sumasahod lang ako ng per day ng 270 pesos as a collector. Ngayon, dahil sa napakaliit niya, 270 pesos. Tapos sa akin pa yung lunch ko. So parang talagang nagiging malinis ka lang ay 200 pesos every day. So kung i-complete mo per month, parang sa 6,000 pesos lang. Ngayon, naliitan ako. So nag-decide ako mag-apply sa ibang bansa. So una kong in-applyan para as experience ko naman, kasi marami akong nababaltaan doon na maraming tumatanggap sa ganitong kalakaran na kahit wala ka pang experience, basta ikaw ay 30 years old pababa, ay ikaw ay may pag-asa at malaking chance mo makapag-apply, makapunta sa bansang Taiwan. Yan po ang una kong naging ang una kong abroad. Sa Taiwan po ako nagpunta dati na parang machine operator. So medyo may kagandaan ang kita noon kasi malaki po yung binata pa po ako noon, tapos malaki po yung pabigay ng company namin pagdating sa pasahod. Then after ng ilang taon sa Taiwan, nag-decide na rin po ako magpunta sa Japan. Ngayon, bakit Japan? May maganda na experience sa Taiwan. Almost 7 years of Taiwan. Pabalik-balik ako, tapos pwede ka naman apply na yung mas malaking bansa, mas magandang bansa kaysa sa Japan. Tunay naman po. Ito, bakit Japan ang napili ko, no? Bakit Japan ang lagi kong sinasabi? Kung kayo po ay isang farmers, kung kayo po ay isang construction worker, welcome na welcome po kayo mag-apply dito sa bansang Japan, kasi dito po sa bansang Japan, kayo po ay kahit kayo po ay 4th year o high school graduate lang, ay welcome na kayong makapag-apply dito. Hindi ho nire-require dito na kayo dapat ay tapos ng college graduate. At as long na kayo po ay tapos ng high school graduate, ay welcome na welcome po kayong mag-apply dito sa Japan. Sa farmers po, ang alam ko dyan, pagka kayo ay marunong magtanim ng sibuyas, ng kamote, ng labanos, kamatis, marunong kayo magharvest sa mga ganyan, at meron kayong kakilala na merong may-ari ng lupa na kung kaya nyo hiramin yung titulo nila, at paggawa kayo ng pagkatunayan na kayo ay mas magandang sa inyo yung lupa, meron na certification ng lupa na kayo ay talagang isang farmer sa atin sa Pilipinas, at kayo ay high school graduate lang kahit wala kang experience na hinahanap, welcome na welcome. Yung po ang diskarte ng mga transparent lang po ako, kasi yun po talaga ang nakikita ko at nalalaman ko sa pag-apply sa mga farming o farmers dito sa Japan, yung mga kapwa nating trainee visa o mga Pilipino at Pinay dito. Yan po talaga yung nagiging kalakaran nila. So i-reveal ko lang po din yung sikreto nila pero hindi ko lang po totally 100 o 1% na ganun na talaga yung ginagawa nila. Pero mayroon po talagang mga farmers dito na may mga kanya-kanya silang lupa, at yun po ipine-present nila sa mga agency, at talagang yun po ang napapatunay na sila isang farmers dyan sa atin sa Pilipinas, at doon po ay na-allowed silang mag-apply dito as long na yung edad nila ay naaayon sa edad na hinahanap ng mga agency. Yun po yung pwede nating maging tawag ito,
stepping stone, yung paghihiram ng mga papeles, ng mga kung kamag-anak nyo man yan o kakilala nyo man yan o pwede nyo hiramin pansamantala pag gagamitin nyo sa pag-apply. Yun po yung magiging stepping stone nyo para makapag-apply kayo dito sa bansang Japan. Kung gusto nyo mag-apply ng farmers, as a farmer, kung kayo marunong kayo magtanim sa tumahan ninyo, may chance po kayo. Ang laki po ng chance nyo. Ang laki po ng chance nyo na makapagtrabaho dito sa Japan. At isa rin po sa kagandahan sa pag-apply ng mga farmers dito, ng mga kwento, no, parang hindi sila mahigpit sa height. Meron pang iba, nakikita ko mga farmers na mga babae dyan, sa 4'6", 4'7", 4'8", 5 flat, mga ganyan. Hindi sila as in kailangan 5'3" ka, 5'4" ka, hindi, parang hindi sila maselan sa ganung height. As long na kaya mo yung trabaho, wala ka magiging problema. Kahit ikaw ay 4'5", 4'6", 4'7", mga ganyan. Pero dito po sa bansang Japan, mga kwento, isa pang kinaganda rito talaga, wala po tayong tinatawag na placement fee. Placement fee. Wala pong placement fee ang Japan. Yun pong kagandahan na talagang isang nagpa-kon sa akin na, uy, wala palang babayaran, libre pala. Isipin mo yun, libre na yung tuition mo sa pag-aaral, libre na yung plane ticket mo, libre na yung placement fee mo. Pag nag-aaral ka dito, meron ka pang pera. Isipin mo yun, di ba? Unlike sa ibang bansa na pagka nag-apply ka doon, laging sinasabi na itong bansa na to, mas malaki. Pagdating mo po dyan, sure ka ba na pagdating mo dyan, halimbawa, ang in-applyan ko ay isang pintor. Magiging pintor ba ako dyan? Diba? Kung ikaw ay isang karpentero, magiging karpentero ako dyan. Baka mamaya pagdating ko dyan sa bansa na sinasabi nyo rin, pintor ang ina-expect magiging trabaho ko, tangluto pala ako ng bakal. Diba? Sa bakalan pala mo pupunta. So dito sa Japan kasi, mga kwento, kayo po yung mamimili kung anong gusto nyo maging trabaho, kung anong gusto nyo maging kategory pagdating nyo sa Japan. Hindi po kagaya ng ibang bansa na nag-apply kayo na siyang pintor, tapos pagdating nyo doon, wala kayong kaalam-alam na yun pala magiging trabaho nyo, diba? Dito po sa Japan, kasi kayo po yung namimili ng kategory na magiging trabaho ninyo. Kayo po yung mamimili kung ano po gusto nyo maging pag kayo ay nandito na sa Japan. Yun po ang isa sa kinaganda na napansin kong pagkakaiba ng Japan sa ibang bansa. Mag-example na lang tayo. Kagaya yung lagi nilang binabanggit na Korea. Aminado naman po ko na malaki ng dihamak ang sahod natin sa bansang Korea, dahil ang alam ko, ang Korea ay nasa 82 o 85,000 na ata ngayon ang basic nila monthly. Malaki po talaga pero ang tanong, pagdating mo ba sa Korea, yung in-expect mong trabaho mo na kalambawa, kung ikaw ay isang gagaya nga pintor, magiging pintor ka din doon. Baka mamaya pagdating mo doon, isa ka palang basurero, isa ka palang tagaluto ng bakal. Wala kang idea kung anong magiging trabaho mo dun sa lagi na binabanggit na magpunta ka sa bansang Korea. Saka hindi po ganun kabilis o ganun kadali ang makapunta sa bansang Korea. Disclaimer lang po, nagiging totoo lang po ako, nagiging transparent lang ko kung paano makapunta sa bansang Korea, dahil isa rin po ako sa mga nag-attempt na mag-apply at makapasok sa bansang Korea na hindi pinalad. Kasi after mong may pasa yung dalawa, yung skill test sa yung exam, so another pag-aantay na naman, swertihan din lang naman po yan. Saka sa Korea po, mga kwento, talagang wala po kayong kaalam-alam pagdating nyo po doon kung ano ang magiging trabaho ninyo. Hindi yung kagaya dito sa Japan na kung ano yung halimbawa, kung ano yung in-apply mo, yun po yung magiging trabaho mo. Kagaya yung kung gusto mo maging construction worker, kung gusto mo maging farmers, kung gusto mo maging machinist, kung gusto mo maging welder, maging pintor, maging scaffolding. Yun po yung mga advantage nakikita ko na naaayon sa hinaharap yung trabaho, na hindi kagaya doon sa binabanggit nila na yon. Na although naman talaga lang pong aminado ako na mas malaki po ang pasahod ng bansang Korea kaysa dito sa bansang Japan. Pero depende rin po yan sa mga company na mapuntahan ninyo. So dito napuntahan nyo, ma-OT, maganda, malaking bigay ng. So hindi ko masasabi na nagkakalayo din yung, kasi meron din po sa bansang Korea na meron din po yung time na nakikita ko na maraming nagpa-transfer ng mga company na hindi rin po ganun kalaki yung kinikita nila sa bansa sa company na napupuntahan nila. So yun po ang masasabi ko ay depende po talaga yan kung paano po, kung saan tayo mapupunta o magandang company ang mapupuntahan. So yun lang po ang pwede kong masabi o parang may compare sa bansang Japan at Korea. So hanggang doon siguro ang pwede kong maikot, kasi hindi na po ako totally nakapagtrabaho sa bansang Korea. So yung mga magandang benepisyo naman ng bansang Korea ay hindi ko rin alam kung ano yung mga yon. So kaya ako nagbibigay ng gatong idea para kahit paano yung mga kagaya ni Kuya nagpakakuan na
bakit bansang Japan. So yung mga magagandang katangian na pag-apply o pagkatrabaho dito sa bansang Japan ay masasabi ko sa kanya. O kung kayo ay construction worker, kung kayo tapos ng high school graduate, tapos kayo ng high school, pero sa construction worker, pwede rin po kayong makapag-apply dito sa Japan. Kahit kayo po ay tapos ng high school graduate lamang, welcome na po kayong mag-apply dito sa bansang Japan. Yun po yung kagandahan dito sa bansang Japan, ha. Tapos dito po sa bansang Japan, mga kwento, ay libre po yung kadalasan po talaga sa mga agency. Kaya ito rin po yung nagustuhan ko, libre po yung tinatawag nilang Japanese language, sa pag-aaral ng Japanese language. Ngayon, libre din po yung plane ticket nyo papunta ng dito sa Japan at pauwi ng Pilipinas pagka natapos ng kontrata. Ngayon, kung kayo magbabakasyon at gusto nyo kayo magbabakasyon, libre din po yung ticket ninyo, libre din po yung ticket niyo back and forth. And then pag kayo ay nandito sa Japan, nag-aaral pa lang kayo sa Japan, mga kwento, dito pa lang dito, pagdating niyo dito, kasi mag-aaral pa kayo ng 1 buwan, nag-aaral pa lang kayo ng Japanese language ulit dito, mga kwento, bibigyan pa kayo ng pera ng mga company na papasukan ninyo. Ang alam ko ngayon, nagbibigay sila ng 8 lapad at 5,000, 85,000 yen. Sa Philippine money yun, magkaban 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, nasa 30,000 pesos yung ibibigay nilang pera sa'yo na allowance mo habang ikaw ay nag-aaral. So saan ka pa, di ba? Nag-aaral ka na, tapos may sahod ka na agad. Yun pong kagandahan dito sa Japan. Ngayon, after ng kontrata mo, after ng 1 year or 2 years or 3 years or mas maganda kung 5 years, meron kaming tinatawag na lump sum, kung saan parang yung pwede mong maging pinakaipon sa pag-stay mo dito sa Japan, ibibigay ng cash sa'yo ng mga galing sa gobyerno ng Japan ay kinakalta sa'yo na hindi mo na papansin na pag uwi mo ay meron ka ganung kalaking pera. Yung nagtatapos sa 5 years namin dito, yung mga senpai namin ay almost inabot ng 400,000 pesos o 400, yung pa nga inabot ng 470. So after ng 5 years nila dito, meron silang ganung kalaking pera na makukuha galing sa gobyerno ng Japan na tatawag naming lump sum. So hindi ho yung kagaya ng ibang disclaimer lang po, hindi ko minamali yung ibang bansa na ganun po, pero sa tunay po, hindi lang po kagaya ng ibang bansa na ganun nga, na ganun kalaki yung nakukuha nating tax refund kung tawagin nila, o sa amin naman ay lump sum. Pero dito po sa Japan, mga kwento, mayroon po tayo ganun kalaking nakukuha dahil nga sa 3 years ang unang taon na pipirmahan natin. Then after nun, kung gusto mong maging SSW, mas tataas pa yung sahod mo, mas lalaki pa ulit yung magiging minimum wage mo dito sa bansang Japan, mas tataas ulit yung magiging per month mo. So after ng 3 years, pwede ka na maging SSW na tinatawag nila. So after ng SSW, so meron na pong 5 years uli na pipirmahan mo na kontrata. So kung ayaw mo na talaga dito sa bansang Japan, pwede mo na gamitin sa New Zealand, sa Australia, sa Ireland, sa Canada. Ang laking magiging backup nyo after nyo matapos ng kontrata dito sa bansang Japan. Lalo pag kayo ay kung yung mga natapos nyo rito ay talagang skilled, aganda po ng magiging opportunity nyo sa ibang bansa na hindi ko naman sinasabing gawin yung stepping stone tong Japan, dahil maganda rin at malaki din ang pasahod din ng bansang Japan, pero kung yun po talaga, kung kayo ay halimbawa ay nagsawa dito sa bansang Japan at pwede nyo talagang gawin na experience o ilagay sa resume nyo yung natapos nyo rito, at talaga magiging malaking backup nyo sa pag-apply nyo sa bansa talagang gusto nyo puntahan. So talaga, ako man din po talaga dati, sabi ko 1 taon lang ako, after nun nag-decide ako, another plus 2 years, and then after nun another plus 5 years na uli. So hindi ko talaga na-fix na hanggang 3 years lang ako, hanggang sa talaga nagustuhan ka dito sa bansang Japan. At basahin niyo po itong comment ni Sir Idol Des. Ang sabi niya ay siya at yung mga kasama niya na wala namang experience, wala silang experience, ay nakatungtong nakapagtrabaho dito sa bansang Japan. May mga agency po talaga, mga kwento, na kahit wala po kayong experience ay tinatanggap po ng mga agency yan, at nasaswertehan po talaga ng mga kagaya natin ng mga trainee visa na sila ay nase-select sila
ng mga Japanese employer kahit sila walang experience. Talagang masasabi ko dyan ay swertihan lang po. Hindi lang po lahat ng agency ay nangangailangan ng experience. May mga agency po talaga na kahit wala po kayong experience ay ina-accept po nila. As long na yung ipapaliwanag nilang trabaho sa'yo ay i-accept mo din. Ipapaliwanag sa'yo kung ano magiging trabaho mo. Depende rin sa'yo kung gugustuhin mo yung trabaho ang iaalok nila sa'yo. May mga agency po talagang ganyan. Hindi lang po lahat ng agency ay nag-ahat ng experience dito sa bansang Japan. Kaya mayroon mga agency kagaya na Idol. So shout out, big shout out sa'yo Idol, na sa kang patunay na hindi lahat po ng nag-apply dito sa Japan ay kailangan ng experience. So yun po yung pwede kong may share sa inyo na nag-comment ni Sir Idol Des. So big shout out sa iyo Idol. So paano? So hanggang sa muli, salamat.